Unang panahon ng pananakop ng Kastila, isinilang ang isang lihim na samahan, isang samahan ng mitiin ay kalayaan. Sila ang tinawag na Katipunan. Parang awa niyo na po, Padre. Tinapuan po ng malarya ang anak ko. Kung maaari lang po sanang mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi tumatanggap ng sahod. Padre, kinakailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang pagpapahirap ninyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kung walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para hamon ng pamamalakad ko? Sinabi lang hindi pwede. Parang awa niyo na po, Padre. May sakit po ang anak ko. Simpatsyenta! Ikulong ang demonyong ito! Kayo ang demonyo. Magnanakaw. Magagahas sa mamamatay tao. Kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral to sa inyo, mga Indyo! Mga kapatid, ang ating bayan ay lumukmasta ng ikala ng Espanya. Hindi na sapat ang pagluwa at pagtitiis. Ngayon, ating itinatag ang kataas-taasan, ang galang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang layunin ng katipunan ay isa lamang, kalayaan. Ang sino mang kasapi ay magsusumpa na wagas sa pag-ibig sa bayan at ng kahandang yalay ang buhay kung kinakailangan. Bilang makanding, ako'y kasama ninyo. Ang mga kababaihan ay hindi matahimik na saksi, bagkos katuwang siya'y magsikal. Mga kapatid, ang ating laban ay hindi madali. Ngunit tayo may isang layunin, ang kalayaan ng ating bayan. Kailangan natin magtulungan at magkaisa upang makamit natin ito. Simulan na natin ang ating revolusyon. Lumipas ang mga taon at dumami ang kasapi ng Katipunan. Ngunit dumating ang araw na natuklasan ng mga Kastila ang kanilang lihim. Nagsimula ang panghuhuli at pagpapahirap. Mga sundalong Espanyol! Narinig namin yung lihim na samahan. Hindi nyo matatakasan ang kapangyarihan ng Espanya. Hindi nyo na may tatago ang katotohanan. Ang bayan ay nagising na. Handa kaming mamatay kaysa natiling alipin. Alam na nila ang kilos ng Katipunan at mahigpit na rin ang pagmamasid ng mga Espanyol sa atin. Kung sa ganun, kailangan na nating umalis nang hindi nila tayo matuntun at muling magpapatawag ako ng panibagong pagpupulong. Agosto 1876, sa Pugad, Lawin, nagtipon ang mga Katipunero. Haharapin nila ang pinakamahalagang pasya, mananatiling alipin o sisimula ng himagsikan. Ang pagpunit ng sidula ang naging hudyat ng kanilang paglaya. Mga kapatid, diskubrin na ang ating Katipunan. Wala nang pag-uurungan. Ang tanong, magipaglaban ba tayo? Manating alipin ng Kastila. Himagsikan! Himagsikan! Gregoria, kailangan na nating umalis. Pinaghanap na tayo ng Guardia Civil upang aristuhin. Ano? Bilisan na natin. Lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng malang desisyon ukol sa pag-aaklas laban sa Espanya. Unti-unti nang napupuksa ang ating katipunan. Kailan pa ba sisimulan ang pag-aalsang ito? Simulan na natin ito sa lalong madaling panahon.
Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Tayo mga katipunero lamang ang mapupuruan sa gagawin nating himagsigang ito. Hindi natin maaaring simulan ang pag-aalsa kung wala tayong sapat na armas at pagkain para sa ating mga samahan. Kailangan nating magsakripisyo. Wala na tayong mas maaga pang panahon kung lahat lang lamang tayo ay magtutulungan. Kahayaan na lang ba natin magutom ang ating mga tauhan? Kung mayroon man tayong bagay na mas mahalaga, yun ay ang sapat na lakas. At isa pa, ayon kay Rizal, hindi sang-ayon ang mga mayayaman sa atin. Mga magigiting na anak ng bayan, alalahanin ninyo ang iyong mga kapatid na binaril sa bagong bayan. Kung tayo ay babalik sa ating tahanan, tayo ay papatay ng mga Espanyol. Nakatutok na ang kanilang mga baril sa atin. Alam na nila ang ating samahan. Kailangan kong marinig ang iyong mga pasya. Himagsikan! Himagsikan! Tunay nga kayo'y handa na. Ilabas ninyo ang iyong mga sedula. Punitin natin ang ating mga sedula. Lalaban kami! Mga subail, hindi nyo matatalo ang karyan ng Espanya. Kalayaan, hindi mo ituro. Kahit mamatay kami, papatuloy naman ang laban. Mga kapatid, huwag kayong matakot. Ang dugo ng ating mga biyani ang magpapatibay ng ating pagkikibaka. Maraming buhay ang nawala. Ngunit ang kanilang dugo ang naging binhi ng kalayaan. Ang katipunan ay hindi na mapipigil. At mula sa kanilang sakripisyo, isinilang ang diwang makabayan na magdadala sa ating bayan tungo sa kasarinlan. Maraming nagbuwis ng buhay, ngunit ang kanilang sakripisyo ay hindi mawawala. Ang dugo ng ating bayani, ang siyang magpapatuloy sa ating mithiin. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ng bayan ay nasa pagkakaisa. Habang tayo nagkakaisa, walang makakapigil sa atin. Ang ating himagsigan ay nagsimula na. Hindi ito titigil lang at hindi natin nakamtan tunay na kalayaan. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas!
ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Maging Labis na po ang papahirap niyan sa akin. Handa, tayo lamang mga katipunero ang utos ko, maging Mga Indio. ngunit tayo ay Kung lahat lang tama... Alright.